Magandang araw mga kababayan. Ito na nga po ang patunay na legit po at hindi po sinungaling, hindi fake news itong si PRRD. Dahil itong ebidensyang ito na inilabas ngayon ni Atty. Vic Rodriguez at ng kampo ni PRRD ay tinawag niyang slam dunk evidence. Bakit? Mga kababayan po natin. Dahil ang ebidensya ay hindi nagsisinungaling. Ang larawang ito ay nagpapatunay na permado, ratipikado at inihain bilang enrolled bill ang final bicameral conference committee report na puno ng blanco. Ito po yun mga kababayan po natin. Maraming pages ito at 13 pages nga po ang may mga blanco at mayroong 28 na blanco na walang naka-specify kung magkanong amount doon sa mga itemized na nakasulat. Ngayon mga kababayan po natin, dahil ito ay permado at dahil ito ay legit na dokumento ng legislative, tinawag din po ito ni Atty. Vic Rodriguez na falsification of legislative documents ang ginawa ng Both Congress. Naku po mga kababayan po natin. Kaya ngayon pala, no, kanya-kanya po silang paliwanag at palusot itong mga senador at the same time ang Malacanang na rin at ng DVM. No, kanya-kanya po silang palusot at ang iba ay nagkukunwari at nagbulag-bulagan dahil hindi daw po nila nakita na may blanco itong pinal, no, permado, ratipikado na bicameral report mga kababayan. At kaugnay dyan, ito, okay, pakinggan natin ang paliwanag dyan ni Atty. Vic Rodriguez dahil kailangan nating matuto, of course, no, sa isang lehitimo na abogado kagaya ni Atty. Vic Rodriguez, ang idolo natin sa Senado. Seryosong kaso po ito. This is a falsification of legislative document. Criminal po ang ginawa nila. Hindi po tayo titigil hanggat hindi natin sila napapanagod. Ilabas po nila ang kopya ng enrolled bill. Dahil dito natin makikita yung pagkakaiba-iba ng figures. Meron pong nag-request at ito po'y nasa social media na rin. Banggitin ko lang po yung Philippine Star online. Ang sabi po nila, nag-request daw po sila ng BICAM report at sinabi po sa kanila, meron pa raw yata revisions or changes na maaaring gawin. Bawal po iyan. Another count, another round of falsification of legislative document. Hindi po pwedeng magkakaroon pa ng revision or changes diyan sa kopya ng BICAM report. Tapos na po iyan. Pirmado na po iyan. Batas na nga eh. Ito na nga yung inilalaban ng Malacanang na wala raw blanco sa GAA. Wala naman talaga nagsabing may blanco sa GAA. Ang ating hinahanap at pinapanagot, sino nagpuno ng mga blanco doon sa Bicameral Conference Committee report na aprobado, ratipikado at pirmado ng mga senador at ng mga mambabatas na bahagi ng BICAM Conference Committee. So, yan kasi po mga kababayan po natin. Ang unang sinabi po ni Marcos Jr., no, sinasabi niya na walang blanco daw po, walang blanco sa bicameral, walang blanco sa GAA for 2025. Ganon din ang sinabi ni Versamen, ganon din ang sinabi ng DBM at ang ilang mga senador. Pero alam niyo mga kababayan po natin, dahil dito po sa GAA, walang blanco, so dito nila pinopokus, dinadivert ang issue para sabihin na fake news si PRRD. Pero mali nga po ang kanilang sagot. Sumasagot sila doon sa hindi naman tinatanong. Na which ang dapat dapat nila ipaliwanag na tinatanong ay itong report ng bicameral. Pero syempre, dahil nagmamalinis po sila at ayaw nila madiin dito mga kababayan po natin, ito na nga po, nagsasalita na po ngayon at binabahoy na rin ni Bersamin, no, ang kanyang sinasabi. At ngayon pinapasa niya na ang responsibilidad sa Senado at sa Kongreso na magpaliwanag, Senado o House of Representatives, na magpaliwanag at sagutin itong mga tanong sa bicameral report na puno ng blanco. Ganoon na rin ngayon ang DBM mga kababayan po natin. At anyway, mamaya alamin din po natin sa ating panibagong video ang sagot ng isang undersecretary or ASEC, no, ng DBM patungkol po sa isyong ito.
At ito po yung sinasabi ni Atty. Vic Rodriguez, no, na sinubukang hiningi ng ibang mainstream media, mga kababayan po natin, na sinasabing hindi nila nilalabas. Pero ngayon, dahil siguro sa marami na yung naghanap, marami ang nagre-request at hindi nila pwedeng hindi ito ilabas dahil lalo silang mapuputukan ng galit ng Pilipino, kaya nila ngayon ibinigay na ito. Pero wala na no? Talagang bistado na sila. So, paano nila ito ngayon malulusutan? Kaya siguro ngayon, mga kababayan, ay mukhang hindi pa rin nagsasalita itong si Tambaloslos. Iwas itong si Kimbo. Si Po naman ay medyo nag-aalangan. Ang matapang lang siguro na nagsasalita, pero Bulolyaso at Palpak ay itong si Chis Escudero na mali-mali naman po ang kanyang sinasabi. So, legit yan ha. So, tama po ang sinasabi ni Atty. Vic Rodriguez. Hindi po tayo pwedeng manahimik, mga kababayan. Hudas kamay sila. Tama po yun, naghuhudas kamay ang mga hudas. All along, totoo talaga ang sinasabi ni VP Inday. Tama po yung sabi ni Vice President Inday Sara. Hindi po talaga marunong maging Pangulo at hindi alam ang gagawin. 28 na blanco po doon sa Bicameral Conference Committee report. Yan po, pag total po niyo yan, daang-daang bilyong piso po ang hindi nila masagot. Humingi po ng kopya ang Philippine Star base po sa kanilang online report. Tinanggihan sila ng Kongreso o ng mababang kapulungan na mabigyan ng kopya ng enrolled bill. Humingi rin po ang saksi ngayon na pahayagan ng kopya sa Kongreso. Sumulat sila, official, may tatak na na-receive. Tinanggihan din po sila at magpapaalam pa raw sa opisina ni Martin Romualdez kung pwedeng magbigay. Grabe no. Lahat pala ay kay Martin Romualdez na. So, parang si Martin Romualdez na pala ngayon ang tumatayong presidente. Kasi kailangan sa kanya magpapaalam. Pero ito na nga po, ha? Bumigay na nga po sila. At wala po sila magagawa Taong bayan po yung nagdidemand. Ito sinasabi po, ha? Ayan. So, may perma, ratifikado, no? Ang enrolled bill. At ito po ay isang page lang. Kasi ang ibang pages, which is 13 pages po, na una nang pinakita, ay kasama nito, no, na may 28 na mga blanco, no, at hindi naka-specify kung magkanong amount sa mga nakasulat na item at programa, no, ng gobyerno. So, mga kababayan po natin, malinaw po na talagang may dapat po ditong managot. So, inantay natin kung ano sabihin muli ni Marcos Jr. pagkatapos niya sabihin na sinungaling si Tatay Digong. Ngayon, sinong lumalabas sa sinungaling? Di ba sila? No? Okay, patuloy natin. Ito ay malakihan at tahasang cover-up sapagkat meron pong mananagot dito. Meron pong dapat makulong dito. Yung mga makakati ang kamay na pinakialaman ang pera ng taong bayan. Alam ho ninyo, pag natapos na po, napirmahan, na aprubahan, ratified and signed yung Bicameral Conference Committee report, there is nothing else to be done except itatransmit na yan para maging enrolled bill. At pag enrolled bill, yan na po yung tinatawag na General Appropriations Bill. Ang tanging natitirang activity o gagawin na lamang po ay ang pag-iimprenta nito. Bawal nang galawin kahit anong line item, bawal nang galawin kahit anong halaga ng kahit na sino man dahil tapos na po yung budget process. At kung sino man yung may makating kamay na nakialam dyan. Maraming makating kamay, no? Sino kaya makating kamay? Pero alam nyo, mga kababayan po natin, no? Kung ako dito sa DBM, Malacanang, no? Sigurado alam naman nila kung sino yung makating kamay dyan at kung sino po, yung dapat managot dyan. Dapat kumanta na sila, di ba? Para, wala na, hindi nahahaba yung isyong ito. Sabihin nila kung sino yung nag-fill up, no? Para maayos na, at least alam na po ng lahat. Dahil yun na naman yung tinatanong sino yung nag-fill up niyan? Diba? At bakit sila pumirma? Sino yung nag-utos o yung nag-manipulate sa mga kongresista at senador na pirmahan ang bicameral report kahit blanco? Kasi imagine nyo lang, mga kababayan natin, no? Si Hontiveros, lagi ito nagbabatikos pagdating ng budget, no? Tandaan natin, siya ang number 1 na kumontra sa budget ni VP Sara, no? Pero, naging bulag
no? Harapon, ika nga, no? Nung pumirma ng bicameral. Pangalawa, si Villanueva, no? Napaka-religious po nito. At binanatan niya po itong si Saldico dahil sa korupsyon. Pero ngayon, siya ay pumirma. At wala daw pong nakita, no, na anumang blanco. Si Gatchal yan. Ganon din. At ang sabi pa, pinaubaya niya daw po sa kanyang tauhan. So, kung ipapaubaya mo sa tauhan ang iyong trabaho bilang isang senador, siya na lang pala. Tauhan mo na lang ang maging senador kasi hindi ka naman nagtatrabaho. So, inamin niya lang din na siya ay tamad at hindi niya binabasa ang kanyang pinapirmahan. Pinaubaya niya sa kanyang tauhan. Siyempre, yung tauhan, tinamad, hindi rin binasa. Pinapirma yung amo. Diba? Ang magkapatid, no, na Estrada, si Jinggoy at si JB, pumirma. Diba? Si Escudero, nagbulag-bulagan. Wala daw blanco doon sa bicameral. At naayos naman daw po pagdating ng GAA dahil permado naman at walang blanco sa GAA. So, napakalayo, no? Sinabi niya na walang blanco sa bicameral, tapos sinabi niya na walang blanco sa GAA. Si Marcos Jr. pumirma without comparing the bicameral report at the same time yung GAA. Kasi PRRD, nahuli niya na may mga insertion doon sa GAA sa kanyang budget noong 2019. Tama ako dyan, 2019. Pero ibinito niya dahil nung ikinumpara niya, wala doon sa enrolled bill, pero sa GAA mayroon. So may insertion, ibinito. Diba? Yan ang magaling na presidente. Pero ngayon, ako po, from president siguro, kasama yung mga nasa Congress, no? Lower house and the upper house, dapat managot sila. Diba? Guilty po iyon mananagot sa kasong crime against public interest, specifically Article 170 of the Revised Penal Code, yung tinatawag po nating falsification of legislative document. Paano po nagkakaroon ng falsification of legislative document? Unang-una ho, dapat merong bill. Meron po itong tinatawag nating General Appropriations Bill. Pangalawa, merong nag-alter o nakialam. Merong nagbago ng mga line items, ng mga item for appropriation, pati yung halaga ng allocated budget o ng appropriated budget. Pangatlo, yung gumalaw, yung makakating kamay, pwede po siyang babae, pwede siyang lalaki, pwede po silang grupo. Kaya sino kayang babae at lalaki at grupong ito? Kaya po natin inaalam ay mga walang authority na galawin yung halagang yan. Wala na po, kahit kongresista ka pa, kahit senador ka pa, wala ka ng authority kasi tapos na ho. Pirmado na eh. Pirmado na. Hindi po draft yon kagaya ng unang palusot nung nagsabing draft yon. You do not sign a draft document. Draft nga eh. Pwede mo nga idiretso sa basurahan yan eh. Nga ho, si Boy Pirma, kailangan natin harapin pati kung sino. So, ayan mga kababayan po natin, no? Yan ang hahanapin at alamin po ng kampo ni PRRD, no? Na unang nagpalabas po nito, kasama dyan si Attorney Vic, no? Huwag natin kalimutan yan, si Attorney Vic. Ibuto natin yan sa pagka-senador, mga kababayan po natin. Okay? So, ito na nga po ang ebidensya na nagpapatunay. So, titingnan natin kung ano pang palusot ni Tambaloslos at ng kanyang mga alipores. Kasi matanda ko yung isang alipores niya, no, na taga Batangas at I think taga La Union, yung bigotilyo na mukhang bakla din po, mga kababayan po natin. Sinabi niya na ito daw po ay paninira lang, no, ng mga kampo ng Duterte at nais lang daw po, no, na maibalik ang tinapyas na budget ng Office of the Vice President, no. Talagang gusto niyang i-connect doon sa ang issue doon kay Vice President Sara. At sinasabi nila na itigil na daw po dahil ito ay parte lang ng pamumulitika. No, this is not all about politics. This is people's money na kailangan natin malaman, kailangan aksyonan at managot ang dapat managot. Ang sinasabi pa, no, na wala daw blanco, pero ang totoo hindi niya pa pala nabasa ang bicameral report, hindi niya tiningnan, no, at hindi rin siya miyembro ng bicameral. At isa pa itong babaeng taga Batangas. Anyway, lahat naman sila dyan ay talagang magkasabwat dahil sila po ay nakikinabang sa mga insertion, lalong-lalo na po ang napakalaking insertion sa House of Representatives. Imagine nyo, no? From 16 billion, naging 33 billion, no? Mas malaki pa, di hamak ang kanilang additional kaysa kanilang original na proposed budget.
So kaduda-duda mga kababayan po natin. At si Kimbo tumatakbo, si Chris po, no? Lahat sila umiiwas ngayon na magpapaliwanag. Ibig sabihin, may kumukontrol sa kanila na wag basta-basta na lang magsalita. Hindi kaya sila rin yung mga nag-fill up, no? Sila rin yung mga nag-fill in the blank, yung mga pumipigil na magsalita, no? Yung mga sangkot na taong ito. At ang kanila pinapasalita, yung mga alipuris nila na tanga at mukhang walang alam. Sige po, hanggang dito na lang muna mga kababayan po natin. Bago tayo magtapos, shoutout muna dyan kay Ate Lovelyn Shibukawa, Yoshi Shibukawa, Ate Okti from Germany, Gina Ray, no, forever and always, at sa lahat na talagang nandyan na sumusuporta sa atin. Araw-araw, active sa ating chat box. Si Jen Bramblet, nandyan palagi, no? Si Christine Wilson. So, maraming salamat. At yung iba pa na hindi natin babanggitin po natin yan sa susunod na mga video po natin sa ating pagtatapos. Thank you and God bless po sa inyo lahat mga kababayan.